Ombudsman suspends Senate Sergeant at arms over May 13 gunfire. Mas maganda, mas maganda talaga. Mga kasubaybay, mga ka-sponsor na masuspindi ito kasi ano na, abusado na eh. May kaso pa ito eh. Ito, bago natin talakayin, ito may ano ako dito eh. May screenshot pa ako dito eh. Kung naalala nyo itong si ang Sergeant at Arms. Sa Transportation Security Head, si Sir Mao Aplasca resigned over tip at NAIA. May kaso pa ito. Nung ano nito, yung Transportation Security Head nung NAIA noon. Hanggang ngayon, ginawa niya pa rin kablastugan nandiyan sa loob ng Senado. Di ba mga kusubaybay, mga ka-sponsor? Oh. Pati sa Senado ginawa pa rin yung kabulastugan eh, no? May record ka na nga sa NAIA noon, tapos nandiyan ka sa Senado, ganun pa rin. Pero sa inyo, pabor po ba kayo sa pagsuspindi ng Sergeant at Arms nung pangyayari nung Mayo 13? May 15 na po tayo nung Miyerkules. No, doon sa gunfire kasi siya yung una nagpaputok eh. Nag-warning shot, parang easy lang eh. Bang, pagpaputok niya parang wala lang, yung naglalakad-lakad lang. Chill life lang mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Mas maganda para sa akin, pabor ako dito. Sa inyo, pabor po ba kayo? Para, ay naku, mabigyan din ng leksyon to, pero ewan ko lang kung hanggang kailan dahil mga boss niya ang nasa loob, yung minority, na mga boss nila eh. Di ba, kasi mga sponsor, kaya nilang manipulahin yan, kaya nilang gawin ng lahat para maibalik lang to eh. Or, maybe, sa opinion ko, pwede nilang gawin patakasin to. Or kung ano man ang gawin nila. Di ba? Para ma-absuel to, mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Balita ko nga di nag-serve na yung ICC na isa na rin sa wanted person si Senador Bato. Sa sinabi po yan ng ICC, ewan ko lang kung totoo di umano pa lang naman yun, pero nakita ko na sa mga Facebook page yun i-research nyo lang kung totoo po yun. Na isa na rin pala siya na in-include doon na wanted person ng ICC. Di ba? Ayan na. Anong masasabi nyo? Sutukil na ba? Pero mahirap kalabanin. Lumabas tayo sa topic. Mahirap kalabanin yan. Malaking malaking tao yan, Senator Bato, hindi basta-basta ang buong pamilya niya. Mga sundalo yan eh. Lalo na pag sa Davao, mahihirapan kayo doon. Mahihirapan kayo talaga sa Mindanao. Mahihirapan kayo. Lalaki ng bundok sa area namin. Gera abutin bago nyo mahuli si Senator Bato. Kahit magpustahan pa tayo. Pero sana for naman in a good way na paghuli or sagutin niya lang kung anong mga allegation laban sa kanya, mga kasubaybay, mga sponsor. Yun lang naman ang ating gusto. Ayaw natin ng ganun, gumanak yung dugo para lang sa protektahan yung isang tao. Ang iba naman gusto nila abolish ang Senate. It's because ito na parang lumalala na talaga yung bansang Pilipinas nang dahil lang sa mga ganitong mga nakaupo dyan sa Senado. Di ba? Ito, next topic po tayo mga subaybay, mga ka-sponsor. Ito. Itong nakasulat po dito. Senator Robin Padilla imbestigahan kaugnay ng pag-alis ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Kasi persons of interest po itong ating Idol Binoy, ating Senador Idol Binoy, yung iyakin. Ito, Senator Robin Padilla imbestigahan kaugnay sa pag-alis ni Senator Bato de la Rosa sa Senado. Senator Jingo Estrada imbestigahan naman kaugnay ng naging pahayag na itago nyo yung CCTV sa kanyang social media live, diba? Narinig. At marami nagsasabi dito bago natin i-tackle about kay Senator Robin. Itong sinabi ni Senator Jinggoy na imbestigahan naman siya kaugnay doon sa naging pahayag na itago ninyo ang CCTV sa kanyang social media live habang nagla-live siya. Marami nagsasabi na lang daw, inedit, dub lang daw. Sabi ng mga DDS o anong mga grupo yon, mga kabaklaan groups. Marami kasing mga grupo na iba, mga bakla, against naman sa administrasyon, yung mga kabataang kabaklaan.
Oo, hindi lang mga NFA kundi mga kabataan kabaklaan. Ganun yung sinasabi nila na edited lang daw. Voice over lang daw ang pambuhay. No, voice over sa, uy, nako. Voice over sa kagago nyo. Uh, ito sinabi dito. Kasi ito, di ba, sabi naman nila na magkasama daw si Senator Robin Diomano at si Senator Bato doon na pumunta ng ano saan ang airport yun. Hindi ko sana iyan, di ba, nakita yun. Pero balita daw Diomano, parang private plane daw po ang kumuha sa Senator Bato or private helicopter ba? Kasi hindi naman pwede yung C-113 eh. Kasi ano yan eh, sa sundalo po yun. O government yung may ano nun. Pero sa akin, sa mga haka-haka di man mga kasabay mga ka-sponsor, parang sinakay daw di man sa private plane ni Chavit Singson or may mga private sectors pa na tumulong. Di umano para makatakas at isa sa persons of interest itong si Senador Robin. Itong ayaw niya ay ipabura niya yung video nung sinagot-sagot siya sinigawan siya ni Senator Kiko Pangilinan, no? Parang balat sibuyas, nagalit agad. Mahilig ka man balahura, sumasabat-sabat, tapos pag ikaw yung binasinigawan, no, yakin. Ay makita ng mga anak niya daw yun or mga apo niya, yung mga ganyan. Ay nako, Idol Binoy, hindi po yan pelikula. Yung katapangan mo kasi, kahit nanuntok ka dati ng kapwa mo artista, huwag mong gawin dyan sa Senado kahit wala na sa lugar. Ang katapangan iba sa kagitingan eh, no? Ang katapangan, katapatan, kagitingan, iba po yan. No? Hindi yung kayabangan. Kayabangan na yan eh. Kayabangan na yan eh. Isa siya kasi sa persons of interest, si Senator Robin Padilla. Nakasama daw, di umano, or kasama daw ni Senator Bato sa pagtakas. Isa daw siya sa kasama ni Senator Bato para makatakas dahil sa kanilang opisan natulog, nag-meeting siguro sila doon, mga subabay mga sponsor. Hello ma'am, good evening po sa lahat. Ayun. Ay, di ba nakikita niyo yan kung gaano nila binababoy yung bansang Pilipinas. Mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Ito, balik tayo kay Senator Jinggoy, no? Senator Jinggoy Estrada, iimbestigahan. Mas maganda iimbestigahan kasi hindi haka-haka yung sinabi niya, no? Sinabi niya, itago nyo. Kumusta naman si CCTV? Sabi, itago nyo, di ba? Itago nyo, sabi niya, CCTV. Sinabi niya sa social media live niya. Di ba? Ang isda na huli sa bunganga, hindi sa buntot. Ha? Di ba po? Kasi ang Senado, parang nakikita naman natin, no obvious, no? It is not for our country. It is for their personal talaga. Hindi na for the country kasi kung for the country lang, dapat nasa tama lang sila, dapat nasa gitna lang sila eh. Parang self-interest na yung nakikita natin dito. Una, sa impeachment against BP Sara. Tiniming talaga nila yung pagdating ni Senator Bato para bumoto lang tapos aalis ulit o para tumakas. Sasabihin naman nila mag-file sila ng TRO. Sasabihin na naman nila hindi tumakas dahil wala naman daw wala daw tawag dito. Wala namang kaso, wala namang subpoena or anything, no? Warrant of arrest. Hindi na pinapaikot-ikot tayo nila kahit alam naman natin na ganun talaga ang katotohanan. O dahil hindi naman jurisdiction daw ng ICC ang bansang Pilipinas, bago kumalas ang bansang Pilipinas sa ICC, mga kasabay mga sponsor, nakafile na po ang kaso nila. Ang ating former President Rodrigo Roa Duterte doon sa crime against humanity, no, doon sa extrajudicial killing na utos sa kanila ng mga kapulisan, na utos ng presidente, patayin talaga kahit nga sinabi niya, di ba, ni Senator Bato. Patayin nyo yan. Diba? May mga money involved pa doon, mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Sinabi niya ni Senator Bongo, di ba? Pag manlaban, 500,000. Ay pag hindi manglaban, 500,000. Pag lumaban, 1 million. Ay pag nahuli, 1 million. Kung tama ba o baliktad yung pagkakaano ko.
At kung manlaban is mas malaki pa. Anak ng buhay, ha? Sinabi yun, sa mga dila nila nang galing yun, di ba? Totoo talaga yung patayan. Na-involve po sila doon. Lalo na itong ating Senator Bato. Pero kawawa ating Senator Bato. Para sa akin, kawawa. Para lang siyang naiipit. Naiipit siya sa mga ganitong sitwasyon dahil naging loyal siya hindi sa bansang Pilipinas. Kahit sabihin natin loyal siya sa kanyang katungkulan noon, pero ngayon loyal siya bilang senador, loyal siya sa bansang Pilipinas. Kasi wag na nating pag-usapan muna yung kanyang katungkulan noon. Loyal naman talaga siya sa bansang Pilipinas noon dahil isa siyang sundalo. Pero ngayon bilang senador, nakita natin hindi siya loyal sa bansang Pilipinas, kundi loyal siya sa mga ganito, sa mga apelido ng mga Duterte, sa mga Duterte lang at sa mga kasamahan niya dyan sa Senado ng mga senadors. Hindi ang pangserbisyo niya, hindi pang taong bayan. Para sa akin, opinion ko yan, mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Pero sa inyo, sa opinion niyo, anong masasabi niyo po? Anong inyong ma-comment or suggestion diyan sa mga ganitong usapin sa ating inang bayan, mga kasubaybay, mga ka-sponsor? Para maliwanagan din po tayo. Di ba? At ito, mga Rimulya nga, nakikita po natin, magkakapit. Parang iba na. Umiiba. We do not know what was the real, talaga, totoong behind of their, nakikita natin parang umiiba na. It's siguro dahil nasa private, na sila, parang private sector sila. But, mga kasubaybay, mga ka-sponsor, opinion ko lang po to. But nakikita natin yung parang pagiging hunyango ba tawag mo? Or ano bang tawag ng eksakta pangalan? Kasi may iba na yung kulay, di ba? Mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Even si Senator Bato, kawawa Senator Bato talaga, naiipit siya. Kasi maraming kabulas, lahat sila may kabulastugan. Pero bakit si Senator Bato lang yung tinatarget? Kawawa, nakakasubaybay, mga ka-sponsor. Pero kung haharapin talaga ito ni Senator Bato or may sasabihin siya patungkol dito, sigurado talaga ma-absuelto siya. Para sa akin, mga kasubaybay, mga ka-sponsor, sigurado talaga malilinis yung pangalan niya. Parang ginagawa siyang dito, pain. Pero yung katapangan niya, bilib ako sa katapangan niya kahit umiyak siya doon, kahit nadapa-dapa siya doon. Mga kasubaybay, mga ka-sponsor, nung pumasok siya doon sa Senate, kaya nga bagong laro yun, Senate run. Yun ang literal na Senate run, yung tumakbo talaga. Nakita mo yung awa, galit at pagka mo talaga, na kumahalo. Kasi para sa akin lang yun, mga kasubaybay, mga sponsor, parang naiipit lang dito si Senator Bato. Parang si Diskaya. 'Di ba sabi ni Diskaya? Balikan natin yung mga past, Hindi niya alam naman natin kung sino-sino yung involved po dito. Bakit kami lang? Di ba? So, ibig sabihin, maraming tao nasa likod. Kaso lang, marami ding tao na ayaw umamin at gusto nila sila yung grupong manalo para hindi na mabuksan yung mga behind the scene kuno. Di ba? Behind the scene na buhay nila at mga kagagawan. Tulad ni Senator Cayetano. Grabe siya mabalahura. Pero yung tatay niya, grabe din ang record doon, di ba? Kung naalala natin, buhay pa siya, sinabi ni Senator Enrile, ang buhay. Di ba? Kung nakikita natin, all of them may mga tinatagong baho. Mga kasubaybay, mga ka-sponsor, mga kababayan ko, pero ayaw nila tanggapin yon. Ayaw nilang isiwalat yon, para matabunan ang kanilang mga pagka-senador or pagka makasarili. Sa inyo po, mga kasubaybay, mga sponsor, anong masasabi niyo po dito? Opinion lang po natin ito. Kaya nga tinatalakay natin dito, binibigyan natin ng reaction itong reaction videos, itong mga kaganapan sa ating inang bayan. Anong masasabi niyo po dito? Kasi kung ayaw harapin, kung ayaw nilang harapin, lalo na Senator Bato, kung ayaw niya haharapin yun, paano malinis yung pangalan niya, paano niya mapahiwatig, paano niya i-explain sa buong sambayan ng Pilipino na ganito ang nangyari,
ganyan. Kasi parang naiipit lang eh, no? Nakita nyo ba yon mga kasubabay, mga ka-sponsor? Tapos sila yung iba dyan, kung ngari, tumutulong-tulong, parang isang senador, kung sino yung mas maraming boto, doon din siya buboto. Diba? Kilala nyo ba yung senador na yon? Ha? Kasubabay, mga sponsor? Tingin-tingin sa paligid, kahit saan, grupo, paano yun eh, papaling-paling lang yun eh. Hindi naman ningas kugon yun eh. Sabay lang sa paling kung saan yung marami doon siya. Pero nakatayo lang yan, tapos biglang gano'n. Biglang ibang kulay, no? Anak ng buhay. Kaya minsan yung katapangan, may lugar yan. Dapat ang pairalin natin, kagitingan, no? Puso, hindi emosyon, mga kasababay, mga kasponsor. Puso, pagkakaisa, concern, no? And care to our to our community sa sambayan ng Pilipino, being patriotic, no? Paging yung patriotism na tinatawag, no? Kung sino yung nakaapoy, respeto natin. Alam natin we need to respect kung sino yung namumuno, but kung may namumuno na parang bulaong na talaga yung utak, iba na yun. Ang gagawin natin doon, syempre maghahanap tayo ng paraan para mapalitan yung mga ganyang utak dyan, una sa Senado at kung ano-ano pang sangay ng gobyerno. No? Mga kasubabay, mga ka-sponsor, mga kababayan ko, dito sa channel na Newlo, no? Anong masasabi niyo po? Anak ng buhay. Diba? Ganyan sila kabalahura. No? Minamahal nila yung ibang tao, mga politicians na mga kanilang kaalyado. Hanggat hindi na nila napapansin na yung sambayan ng Pilipino ay naghihirap na. Tulad nito, yung mga senador na to, nagsisinungaling pa sila. Kahit nakikita na, harap-harapan, nagsisinungaling pa. Tayo, nagsisinungaling naman ako eh. Marami akong kasalanan. Hindi ko na sinasabi na mabuti akong tao. Kasi naranasan na natin yun eh. Ayaw nating pahuli ng buhay eh. Diba, naranasan din natin yun bilang isang tao. Alam natin magalawan, ganun. Naranasan natin yun eh. Nagawa na natin yun eh. Mga kasabay, mga ka-sponsor. Pero yung isipin natin, hindi lang yung pamilya natin, kundi yung lahat na, pangkalahatan. Hindi yung panandalian lang dahil magkakilala tayo, dahil magkagrupo tayo. Hindi. Isipin natin yung buong Pilipinas. Bilang isang public servant, sana ganun yung mga mindset, no, ng mga public servant natin sa bansang Pilipinas. Parang Singapore. Uunlad at uunlad tayo. Kasi para tayo uunlad eh. Gumagawa sila ng mga malita issue. Sila naman pala yung nagtatago ng mga maleta. Gumagawa sila ng patungkol sa flood control. Sila naman pala yung involved sa flood control. Diba, mga kasubabay, mga ka-sponsor? Kung babalik-balikan natin yung mga issue, mga kasubabay, mga ka-sponsor, no? Una, dito sa putukan. Sinabi nila yung NBI una nagpaputok, pero sa loob galing ang putok. Pangalawa, itong kaso doon sa bank account ng mga Duterte. Natapos nagka-counter sila. Hindi pa nga nila sinagot, nag-counter na. Pangalawa, itong hawak kamay ni Senator Bato at ni Attorney Jimmy Bundok, nagdadasal sila. Habang nagdadasal, kumakanta ng Come Holy Spirit. Ano yun? Ano yun? Kalokohan o tumatawag naman talaga tayo sa Panginoon, no? Makasabay, mga ka-sponsor. Pero yung gagamitin mo yung pangalan ng Panginoon sa walang kakwenta-kwentang bagay, kasalanan talaga yun, di ba? Mga kasabay, mga ka-sponsor. At ito pa, yung sinabi ni Senator Emmy kay Attorney Melvin Matibag at yung sinabi naman ni Attorney Matibag dito kay Senador Emmy. No? Alam naman natin kung sino nagsisinungaling sa kanilang dalawa. Mga kasabay, mga ka-sponsor. Marami din nagsasabi na sana bawian na daw ng amnestiya itong ating Idol Robin. Diba?
Anak naman talaga ng buhay, no? May abolish ang Senate. Ito pa, yung pagsisinungaling, ito pa, itong pagiging balat kayo din ng Sergeant at Arms. Hindi dahil grupo-grupo kayo, hindi sana inisip nyo yung kapakanan ng bansang ng sambayan ng Pilipino, ng bansang Pilipinas. Ito pa yung last na topic natin, no? Pang-anim na topic natin, masubukan itong about kay Senator Robin, no? Na naging isa siyang sa persons of interest sa pagtakas, no? Pagpuga ng ating Senator Bato de la Rosa. At ito naman ang payag at ang sinabi ni Senator Jinggoy na itago yung CCTV. Nakita nyo dyan pa lang, makita nyo na kung ano yung mga kulay nila. Mga subaybay, mga ka-sponsor, mga kababayan ko. Sa lahat na nanonood dito sa New Random News, nakita nyo na yung mga ugali talaga ng totoong ugali nila. Tapos yung marami pang mga kababayan natin Pilipino yung nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Yan ang pinakamasakit sa atin eh. Because we are naging loyal tayo dahil may nagawa sila mabuti sa atin. Tapos yung ang ginagawa nilang kasamaan ay ignore na natin. No. Dapat pantay tayo. May ginawa silang kabutihan sa atin o kilala natin sila. Pero pagdating na dito, kung kapakanan na ng taong bayan, iba na rin yun, yung usapan. Unahin natin yung kapakanan ng bansang Pilipinas because we are the community. We are the sambayan ng Pilipino. Hindi pang sarili to, kundi pang bayan, pang bansa, pang masa. Dapat ang puso't isipan natin doon nakatuon. Dahil ang sambayan ng Pilipino, tayo ang may karapatan na mag-complain laban sa kanila. Because we are nagbuto sa kanila, tayo. We are the one and those senators na nandiyan ay tayong tumalaga sa kanila, halos tayong nagboto sa kanila. Hindi naman natin pwede sabihin na budol tayo, but dapat nasa tama lang sana. Hindi yung tayo yung inaapi. Tayo pa yung inaapakan ng karapatan ng sambayan ng Pilipino. At maraming sa mga kababayan nating Pilipino na mas loyal pa sila sa ganyan. Dahil sa utang, dahil sa utang na loob. Kung may mga utang na loob tayo, tama, may mga utang na loob tayo, personal, sa ibang mga politicians, lalo na sa mga kilala natin. Pero, kung utang na loob na parang habang buhay, hindi. Dahil mas malaki ang utang na loob nila sa atin dahil, dapat sila yung magbigay ng serbisyo sa atin, hindi tayo magpaalipin sa kanila. Mga kasubaybay, mga ka-sponsor, mga kababayan ko, di ba? Pati yung Diyos ginagamit pa nga nila, nagpi-prayer pa sila. Kung ano-ano, tapos hindi mo naman nakikita na kinabubuhay sila. But by the way, hindi naman natin part yun, di ba? Pero sasabihin natin that because that was the truth. Yes, all about. Di ba, mga kasubaybay, mga ka-sponsor? Doon naiintindihan na po natin. Opinion ko rin to. Pero sa inyo po, anong masasabi nyo? Sa kanila, ay may opinion din po kayo dyan. At lahat yan, nirespeto po natin. Kahit sa ating munting channel, Mr. Sponsor, andito sa channel ni Buzz New at sa New Random News na binalakura nila. Ewan ko, parang mas report siguro nila yon. Anak ng buhay talaga no? Mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Kasi kung utang na loob, wala tayong utang na loob sa kanila. Sila ang may utang na loob sa atin. Tax natin yung pinapangsahod nila. Oo, pero yun ang masakit, no? May mga kababayan tayong Pilipino, mga kamag-anak, na ganyan ang kanilang iniisip. Hindi nila iniisip yung future ng the next generation. Iniisip lang nila yung itong mga taong to, nandiyan na nakaupo. Diba? Pero iba-iba tayong opinion, iba-iba tayong paniniwala, iba-iba tayong kung sino yung gusto nating panigan. No? But ang gusto ko lang, kung sino yung nasa katotohanan, yun ang panigan. At kung sino yung gumagawa ng tama, yun ang papanigan natin, mga kasibay, mga sponsor, mga kababayan ko. Yun lang po ang hinihingi ko. Kakulango.
Peking